At mga minamahal ko, tayo po ay narito na sa pinakamahalagang bahagi at yugto ng ating pong gawain o pananumbahan. Ito po ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At inihiling ko, mga minamahal, na tayo po muna ay tumayo, panandalian, at tayo po ay magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali ng ating beloved na preacher, beloved Greg Peralta. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po ng ating dakilang Diyos. God bless aking co-preacher, Brother Serge. Tayong lahat ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Mambanal, halaling sa unang dalangin ng banong propeta sa aming beloved dear Honorable Pastor Evangelist Willis Almeda. Kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa araw na ito, sa paglangis niyo po sa bawat yugto po ng aming pong Sunday service na ibinuhos niyo po sa amin. Ang iyong banal mong presensya nagbibigay sa amin ng kalakasan, tagumpay at tiyak kaligtasan. At sa Ebanghelyo po ng kaligtasan po, malaping Jesus. Hallelujah. Gamitin niyo po na daling pagpapalabang lingkod sa gana akin wala akong magagawa. Ano man ang aming mapagkukulang, sa inyo man po kami nasumpungan sa aming mapagkakamali at pagkakasala. Patawarin niyo po ang bawat sa amin at gamitin niyo po na daling pagpapalabang lingkod, ikaw maglagay ng masalita sa kami mga labi, lakip ng iyong kapangyarihan, biyaya at pagpapala. Ito pong sama dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sabay-sabay naming sinasaway lahat ng uri ng mga adlang, ang bilipan doubt, hindrances, cast out right now, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless po. Tuloy-tuloy na po tayo. Dahil ngayon ay araw po ng ating pong pagtitik ng Holy Supper or pag-aalala sa dakilang pag-ibig po ng ating mahal na Panginoon. 2,000 years ago na ang lumipas na ginanap ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili bago po tayo mag-take ang Holy Supper. Tayo muna po'y makapakinig ng maikling mensahe na dadali ng inyong lingkod. At pinapaabot ko po ang aking mataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa banal na pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At pinapaabot ko rin po ang dobleng paggalang, pagrespeto po sa ating beloved dearly Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet, loving the rich Jesus. Sampu ng lahat po ng mga beloved children, great children-in-law, Almeda family, at sa di malilimutang ginintong turot aral po na iniwan ng ating beloved Noble Sam Pastor Lina C. Almeda, ang ating beloved Mama Dear. Sa lahat po ng aking mga co-preachers, co-workers, sa lahat po ng mga awit, sa lahat po ng mga manugtog, sa lahat ng ating mga kapatiran, at sa ating po mga live webcast viewers, mga kapatiran at baguhan na napapanood po tayo sa lahat ng o sa amang dakong panig ng daigdig. Purihin ng Diyos. At nakaredy na po ba yung ating mga Biblia? Sound check. Amen. Gising po ba tayong lahat? Lahat ng gising magsabi ng praise the Lord. Yan, para tayo mag-overnight. So ang ating title, mga kapatid, ang ating pag-aaralan, sulat niyo po, o bakit? Yan. Kailangan natin maging strong sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan. So bakit ganun yung ating title, o bakit? Yan. Kasi ang tao maraming katanungan eh. Diba? O bakit ako may problema? Bakit ako nasa kahirapan? Bakit ako may pagsubok? Bakit ako nangihina? Maraming katanungan. Pero ito pong tanong natin na title, o bakit kailangan natin maging strong sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Number 1, ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin, Ephesians chapter 6, verse 10. Dito sa aklat na Efeso 6:10, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Ayan. So yan ay utos ng ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 6, verse 10. Pwede ba tayo sa English version? Efeso, kabanatang, Ephesians chapter 6, verse, nasaan tayo? Verse 10.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. God bless sa ating po mga Bible reader. Ang Diyos po ang magpala ng banal na salita na binasa. So ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya bakit tayo kailangan na maging strong sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Dahil ito'y utos. Bakit ito inuutos ng ating mahal na Panginoon? Isang tabi muna po natin yung verse na yan. Alam natin na tayo iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Alam natin ang ating mahal na Panginoon ay nagkatawang tao. Bumaba dito sa lupa. Kaya nga, every first week or last week of the month, tayo ay nag-Holy Supper para alalahanin na merong nagligtas sa atin. Na merong umagaw sa atin, umagaw sa kamay ng kaaway ng ating malam para tayo po'y iligtas sa kasalanan. So yung kaligtasan na yan, ay nasa atin na. Ibinigay ng ating malapay, libre at wala pong bayad. So bakit kailangan natin, mga minamahal, maging strong sa paglilingkod sa Panginoon? Para maingatan natin yung kaligtasang binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So lahat tayo rito sumampalataya. Lahat tayo tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay binibigyan na ngayon ng assurance, katiyakan ng ating mahal na Panginoon, na magmana ng buhay na wala hanggan. Bakit? Tayo yung mga sumampalataya. Tayo yung mga tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Kaya nasa atin ngayon ang kaligtasan. Makapag-amen po ba tayong lahat? So paano po maiingatan? At paano po mga mapoproteksyonan yung kaligtasan na bigay sa atin ng ating mahal na Panginoon? Kailangan natin proteksyonan. Kailangan natin mga minamahal i-assure na hindi mawala yung kaligtasan na nasa atin ngayon. Kasi possible, pwedeng mawala eh. Pwede itong alisin. Kaya dito sa ating pinag-aaral, nakuha niyo po ba yung title natin? O bakit? Sulat niyo po. O bakit kailangan natin maging strong sa paglilingkod? Number 1, utos. Para ano? Para maproteksyonan yung kaligtasan. Hindi mawala. Hindi aalis sa atin. At bakit mga kapatid, kailangan natin, kailangan eh. Hindi pwedeng hindi kailangan. Bakit kailangan natin ang maging malakas, maging strong sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Kasi sabi nga ng banal na kasulatan, huwag nating isipin na nakatayo tayo ngayon. Huwag nating isipin mga minamahal na matatag tayo ngayon. Amen. Nang sabi, mga minamahal, hindi na aalis. Sabi, may mga nagpapatuto, hindi na ako aalis dito kahit anong mangyari. O hindi lang initian, natisod na. Wala na sa paglilingkod. Kaya mahirap. Hindi natin masasabi na matibay tayo ngayon, bukas. Di ba? Ngayon, matibay tayo, bukas. Di ba? Sa susunod na araw. Kaya kailangan lagi, always. Di ba? Finally, kumbaga nasa finish line na tayo eh. Kaya panatilihin natin maging matibay. Maging malakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So bakit po ba kailangan? Kasi Biblia nagsasabi, meron tayong accuser. Amen. Opposer. Meron tayong persecutor. Makapag-amen po ba tayong lahat? Gutom na po ba kayo? Ayun, may gutom na. Wag po kayong mag-alala. Last verse na. Sabi nyo kasi gutom na eh. Tayo adjustable eh. Di ba? Maunawain tayong Kristiyano eh. O, gusto nyo last verse na? O, kahit last verse habaan ko naman yung paliwanag. Di ba? So dito, mga kapatid, meron tayong, gutom na talaga.
Nakalimutan. Meron tayong accuser. Meron tayong opposer. Meron tayong kalaban eh. Meron tayong taga-usig. Meron tayong mga usig. Sino po ito? Kaaway ng Panginoon. Amen. O basahin natin. Pwede na ba itong last verse? Hindi pa eh. Nagsisimula pa lang tayo. Job, chapter 1, verse 6. Yan, paliwanag natin. Magandang verse yan. Dito sa aklat ni Job, ang kabanatay 1 ang talay 6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Magugutom pa ba kayo? O paliwanag natin. Galing kayo sa bahay. O sino yung mga galing sa bahay dito? Lahat po ba kayo galing sa bahay? O yung galing sa opisina? O wala, lahat sa bahay. Sabi, nakukuha niyo po ba? Nasusundan niyo po ba ako? Okay. Galing kayo sa bahay. Pagpunta niyo rito, sinong kasama niyo? Sabi, si Satanas, si Taning. Doon pa lang sa bahay, hindi pa kayo umaalis, nandun na, nag-aabang. Pag alis nyo, kasama nyo dito. Tignan nyo, katabi nyo. Huwag nyo titignan yung katabi. Hindi siya nakikita. Hindi po siya nakikita. Yung brother, tinignan yung katabi. Hindi po yung katabi nyo. Nandyan siya. Amen. Para tayo i-accuse. Para tayo ay silain. Sa book of 1 Peter chapter 5 verse 8. Para siyang leon na umaatungal, naghahanap ng kanyang masisila. Sino ang kanyang sisilain? Yung mahina. Hindi yung malakas. Bakit? Hindi niya kaya yung malakas eh. Kasi yung malakas, mga minamahal, sa paglilingkod, malakas ang pananampalataya, di ba? Ibig sabihin na malakas, spiritual po ito, hindi yung literal. Amen? Kasi physical, nangihina tayo. Nagdadamdam tayo. Pero yung espiritu na nasa atin, yun ang nagbibigay sa atin, yung espiritu ng malapangin, ang nagpapalakas sa atin. So tatargetin ba niya yung mga malalakas? Hindi po. Yung mga maihina. Amen. O gusto niya halimbawa? Gutom na talaga. Sabihin niyo, yes. Oh. Yung mga mahihina, halimbawa, kanina, puspusan tayo. Di ba? Naramdaman natin presensya ng Panginoon. Di ba? O, hindi na tayo 5 years sa paglilingkod, hindi na tayo 10 years sa paglilingkod, hindi na tayo 15 years sa paglilingkod. Matured na tayo. Amen. Malago na yung ating pananampalataya. Kaya, kailangan lagi tayong malakas para tayo po ay hindi targetin ng kaaway. Purihin ng Diyos. Palapakan natin, Panginoon. Saan na tayo? Kalimutan ko na eh. Sa malakas. Okay. Sa kapuspusan. Mamaya, kapuspusan, hindi ba tayo na-encourage, mga minamahal, sa biyaya at pagpapala ng Panginoon? Di ba? Ang ating mga choir member, ang ilang mga kapatiran, mga minamahal, napupuspos, tayo nakadilat lang. Yan, kaya pag uwi mo, dilat ka. Di ba? Di ba? Mahina eh. Kailangan, kahit dilat ka uuwi, malakas naman yung spiritual mo. Bakit? Naramdaman mo yung presensya ng Panginoon. So, nandyan sa tabi nyo, humahanap ng kanyang masisila. Dahil, si Taning, mga minamahal, walang pinipili. Sabi ng book of John chapter 10, verse 10, to steal, ang trabaho niya, ang mission niya. Hindi doon sa mga unbelievers. Hindi na doon sa mga makasalanan. Di ba? Pero grabe yung pag-ibig ng malapit sa mga makasalanan. Na ang sino mang sasampalataya, maniwala. Hindi mapahamak, magkaroon ng kaligtasan. Pero ayaw nila ng kaligtasan. Pero tayo, mga batid, tayo ang target ng kaaway. Ang mission niya, mga minahal, to kill, to destroy, and to steal, kill, and to destroy. Ano yung papatayin sa atin? Ano yung nanakawin sa atin? Ano yung wawa sa akin sa atin? Yung mainit nating paglilingkod.
sa ating mahal na Panginoon. Minsan mag-doubt tayo, pagbibigay na naman. Merong special pledges pa, may monthly offering pa, merong environment, merong pang improvement pledges pa. Sasabihin sa iyo, bubulungan ka ng kaaway, ay ang katabi mo. Diba? Hindi yung katabi niyo po, andyan lang siya. Diba? Huwag ka na magbigay. Panay ka bigay ng bigay. Magdadoubt naman tayo. Yun ang gusto ng kaaway. Mag-doubt tayo. Mag-alinlangan tayo. Hanggang sa mawala na yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Di ba? Sabihin natin, si Brother Sid, nakakasawa na yung pagmumukha. Siya na lamang nakikita. Mga kapatid, tayo lang magkakakitaan. Pagdating natin sa langit, si Brother Sid pa rin ang makikita natin sa langit. Amen? Amen. Hindi pwede, mga kapatid, na agawin yung puso natin. Diba? Na kapag may kaaway tayo, kagalit tayo, hindi lang tayo nangitian ng ating beloved Brother Serge, mahisama na tayo ng loob, may galit na tayo. Ang paglilingkod, not by sight, not by feeling. Amen? Baka gutom lang, kaya hindi nakangiti. Diba? Fasting. Amen. Kasi nga Holy Supper, dahil nga gawain ng mahal na Panginoon. Sabi nga nung nagpatotoo kanina, ayaw niya may kausap, suplada. Ayaw niya may kausap. Minsan, suplado rin ako Di ba? Kailangan, sabi nga pag gawain, galit-galit muna tayo. Bakit? Kasi yung anointing daw. Yung patutuo kanina ng ating blood sister, yan, hindi siya suplada, nagko-concentrate lang siya. Nagko-concentrate lang tayo. Dahil kailangan natin ng anointing. Kaya tignan nyo naman po yung anointing ng mahal na Panginoon. Damang-dama natin. Amen, sa ating pagpupuri, sa ating pagluluwalhati. May magagawa ba ang kaaway ng mahal na Panginoon? Wala po. Bakit? Kasi strong tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. O lahat ng mga strong pumalakpak sa mahal na Panginoon. Kulang Strong ba tayo sa paglilingkod? Lahat ng mga strong sa paglilingkod, magsabi ng amen. Hindi galit yun, strong lang. Amen! Purihin ng Diyos. Kaya kapag katapos ng gawain, uuwi tayong? Ay, halo, may masaya, may strong. O di pinagpala. Hindi ka lugi. Uuwi kang masaya, uuwi kang strong. Ibig sabihin, matagumpay kang Kristiyano. Pumunta ka rito, nanlalamig. Pumunta ka rito, nanlulupaypay. Pero nagpakalakas ka sa mahal na Panginoon. Hindi ka nang gina, humingi ka ng habag sa mahal na Panginoon, humingi ka ng biyaya sa mahal na Panginoon, humingi ka ng awa sa mahal na Panginoon, napuspos ka ng kanyang banal na presensya, uuwi ka masaya at strong. Amen. Hindi ka luging pumalakpak sa mahal na Panginoon. Hindi ka luging mga minamahal na magpuri sa mahal na Panginoon. Kaya nga ang ating minamahal ginagalang mahal na pastor, ang ating beloved parents in the Lord, pagbabiyahe po sila, walang usap-usap, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Umaawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pag nandun may sakay na worker doon, magpapaawit. Kami mga minamahal, meron kaming, kanina wala Hindi na yung Bluetooth. Hindi compatible dun sa Bluetooth sa cellphone. Kasi pag nagbabiyahe kami, may papuring awitin. Kailangan natin yun. Yung nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Para walang magawa, maprosen ang kaaway ng mahal na Panginoon. Kaya ang kaaway ng mahal na Panginoon, si Taning. Walang awa yan. Walang pinipili yan. Bata, matanda, binata, dalaga. Walang pinipili. Kahit tayo, mga minamahal, mismo, ako, kayo, tayong lahat dito, target ng kaaway ng mahal na Panginoon. Para manghina tayo sa paglilingkod. Manglupaypay tayo sa paglilingkod. Tumalikod tayo sa paglilingkod. At mabawasan yung ating pananampalataya. At pag nakita ng kaaway ng mahal na Panginoon, nanlalamig tayo, nang lulupaypay tayo. Sabi nga, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng mahal na Panginoon. Hinihintay ng kaaway, mahulog tayo. Siya ang sasalo. Sabi ng Matthew chapter 12, verse 43 and 45, kung noon nawala sa iyong bisyo, 5, naglingkod ka sa mahal na Panginoon,
Nagpatuloy ka, nagpakainit ka. Pero sa isang araw, bigla kang nalumig dahil sa problema, dahil sa mga suliranin at pagsubok. Hindi ka na dumadalo. Hindi ka na nagbibigay. Hindi ka na nanalangin. Wala ka ng gana. Yun ang gusto ng kaaway. Sabi, 7, magdadala pa ng times 7, ibabalik sa'yo. Ang kaaway ng malapayin si Taning, walang awa yan. Pag pumatay, pag pumuksa, pag ninakaw yung pananampalataya mo, lahat wala. Mawawalan ka na ng gana dumalo. Wala ka ng gana, mga minamahal, maglingkod. Kahit manalangin, mga minamahal. Ang panalangin mo na lang, mala Panginoon, ang panalangin ko, yung kagaya kahapon. Di ba? Kasi wala na, tinabad na. Pero salamat sa mala Panginoon. Lahat naman tayo ngayon dito strong sa paglilingkod sa mala Panginoon. Ito'y warning, paalala sa atin. Kasi walang matibay Walang matibay sa atin. Sabi ng John chapter 15 verse 5, di ba? Without God, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala tayo sa mala Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala ang presensya ng mala Panginoon. Wala tayong magagawa kung walang espiritu ng mala Panginoon. Sabi, ang walang espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Roma 8:9. Hindi sa Kanya. Pero tayo ngayon, napapatunayan natin, meron tayong espiritu ng mala Panginoon. Amen. Magagawa natin lahat. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya, maging wise tayo. Maging matalino tayo sa paglingkod. Dahil binigyan tayo ng talino ng mala Panginoon. Sabi nga, I give you not spirit of fear, but I give you spirit of power, love, and a sound mind. Wisdom, galing sa mala Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng dayain. Hindi na tayo kayang dayain pa, mga minamahal. Kahit tayo dumadaan sa pagsubok, kahit dinadaan tayo sa iba't ibang mga problema, hindi tayo matitinag. Dahil alam natin, kapag tayo nagtiwala at umasa sa ating mala Panginoon, nandyan ang kalakasan at kapangyarihan at tagumpay galing sa mala Panginoon. Hindi na po ba tayo gutom? O, gutom na. Sige, mamaya, bukas ang tindahan sa likod. Si Job, nilagay lahat ng pagsubok sa kanya. Nagsusumbong, kaya nga accuser, opposer, persecutor, si Taning, akyat baba, sa langit, sa lupa. Pag umakyat, isusumbong yung mga Kristiyanong hindi nagbibigay. Isusumbong, mga minamahal, yung mga hindi dumadalo. Alam niyo po mga kapatid, pag dumalo ka, lumalakas ka Dito tayo lumalakas. Di ba? Para tayong cellphone. Lahat tayo may cellphone, di ba? O pag nalobat yan, i-charge. Di ba? O pag na-charge, mapupull charge yun. Di meron ka na namang power. Di ba? Tumawag, video call, o text. Ganon din tayo. Walang magagawa ang kaaway kapag lagi tayong dumadalo dahil nandito ang ating lakas. Lakas espiritual. Dahil pag naramdaman natin ang presensya ng mala Panginoon, you are powerful Christian. You are victorious Christian. Matagumpay na Kristiyano, hindi talunan, hindi kagaya nung araw. Talunan tayo, walang tumutugon sa ating panalangin dahil ang ating Diyos ay kahoy. Ang ating Diyos ay bato. Pero ngayon, mga minamahal, napatunayan natin ang ating Diyos ay hindi pala bato, hindi pala kahoy, hindi pala semento. Ang Diyos pala ay Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan. Nandun sa langit, mga minamahal, napakabait ng ating mahal na Panginoon. Pag siya'y pinuri natin, niluwalhati natin, pinasalamatan natin, mga minamahal, bumababa ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag dumating na ang ating mahal, may rapture na. Sino ang kanyang ira-rapture? Tayo ng mga strong sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo na mga binababaan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, ang magmamana ng buhay na wala hanggan. Anong sabi ni Taning? Panginoon, tingnan mo si Job, dahil pinagpala mo, pinasagana mo, subukan mong alisin sa kanya ang kanyang kayamanan. Kanyang mga anak, alisin mo din. Gamitin mo ang kanyang asawa para usigin si Job na kanyang asawa. Tingnan mo, mahal na Panginoon,
Itatakwil ka niya, tatalikod yan, manlalamig yan, manglulupay-pay yan, manghihina yan. Subukan mo. Bigyan mo ako ng authority. Bigyan mo ako ng power. Binigyan ng power. Si Tani. Nakikinig po ba kayo? O palakpakan natin ng malapang. Pinahintulutan ng malapanginoon. Kaya tignan nyo, nandiyan, katabi nyo. Nawala ang kayamanan. Mga anak niya nawala, inusig pa siya ng kanyang beloved wife. Inusig siya ng kanyang mga kaibigan. Wala na lahat. Binigyan pa siya ng karamdaman. From head to foot. Sugat-sugat. Buong katawan niya. Inuuod pa. May kumakain ba rito? Oh, okay. Excuse me po. Pag nahuhulog po yun, pinupulot niya. Pagpulot niya, ibinabalik niya.